Isang magandang tanghali po sa lahat, mga minamahal ko San Juanenyo. Ito po ang inyong lingkod, Mayor Francis Zamora, at ito po ang ating kwentuhan tuwing Lunes. At una po ay babatiin kong bawat isa, naway tayo po ay nagkaroon ng isang maayos na weekend. At alam ko, no, nagkaroon tayo ng selebrasyon ng ating Araw ng Kalayaan. At nagsama-sama nga po tayo ng June 12 dito po sa ating Pinaglabanan Shrine. So, una po ay gusto kong kamustahin ang bawat isa at ito, nais kong ibahagi ang ating naging selebrasyon noong June 12. Kasama po natin si Congresswoman Bel Zamora at ang ating mga konsihal at tayo po ay nagbigay ng mensahe patungkol sa kahalagahan ng pinaglabanan pagdating po sa kalayaan ng Pilipinas. At paulit-ulit ko pong sinasabi na walang kalayaan kung walang pinaglabanan sapagkat dito po sa pinaglabanan naganap ang Battle of Pinaglabanan kung saan inatake po ni Andres Bonifacio at ng mga Katipunero ang lugar na ito na nung panahon yon ay pinagmumula ng supply ng tubig ng Kamaynilaan at specifically ito po nga po ang El Deposito na matatagpuan sa Pinaglabanan Shrine. So naniniwala si Andres Bonifacio noon na kung makuha niya po ang supply ng tubig ng Kamaynilaan ay matatalo niya po ang mga Kastila sa digmaan. At marami hong namatay na mga Katipunero at Pilipino nung panahong yon. At ito po ay nagsilbing hudyat ng mga mas malakihang pakikipaglaban na tuluyang nagbigay po ng kalayaan sa bansang Pilipinas. So yan po ay paulit-ulit nating sinasabi every year pagdating po ng ating Independence Day celebration at yun din po pagdating ng ating celebration po o commemoration ng Battle of Pinaglabanan. So ito po ay gusto nating maiukit sa ating mga puso at isipan na talagang malaking bahagi po ang ginampanan ng lungsod ng San Juan sa kasaysayan ng Pilipinas, lalong-lalo na sa pagkamit po natin ng ating kasarinlan. So, isang magandang araw po sa inyo lahat at sa lahat po ng mga ama, nais ko kayong batiin ng Happy Father's Day. Alam ko po, kahapon tayo po ay nagdiwang ng ating araw ng mga ama o ang Father's Day at yun po, no? Ako po ay dumalaw sa aking ama na si Congressman Ronnie Zamora. Kasama ko po ang aking anak na si Rocco at nandun din po si Kong Bel at si Kong Pami, aking dalawang kapatid. At double celebration po siya sapagkat Father's Day celebration at the same time birthday celebration po ni Pami, ang aking kapatid. So mapapansin niyo po yung ibang mga pictures namin, wala po si Kerry, wala po si Noah at of course wala si Amanda. Sila po ay nasa Amerika ngayon sapagkat dinalaw po nila si Amanda doon. Hindi ho kasi kami nagkasama-sama dahil po nung nag-graduate po si Noah nung May 20. Dahil nung nag-graduate po si Amanda noong May 20, si Noah naman po ay nag-graduate noong May 22. So hindi ho sumama sa akin si Kerry sa New York dahil kung sakaling malate po ang aking flight, hindi magkakaroon ng magulang si Noah sa kanyang graduation naman. So nag-decision ho kami maghati. Ako ho ang nag-attend ng graduation ni Amanda sa New York City po, dito sa Fordham University. At ako na rin ang humabol doon po sa graduation ni Noah. So umabot naman po ako, nag-landing po ako ng umaga ng May 22 at sakto around 1 p.m. po ay nagsimula na po ang moving up ceremony naman ni Noah sa Lasal Green Hills. So ngayon pa lamang sila po nakapunta ron para dalawin si Amanda na bagamat na-graduate na po, no, ay meron pa siya mga compliance sa kanyang universidad hanggang August. So she will have to comply with a lot of schoolwork upang tuluyan nga siyang makapagtapos ng kanyang master's in marketing intelligence. So yan, kami po ni Rocco ang dumalo kay Kong Ronnie at nung lunch naman po, kasama ko po siyempre si Nicholas at ang aking ina na si Rose. So again, Happy Father's Day po sa lahat ng mga ama at alam ko naman po tayo bilang mga ama ay ginagawang lahat para sa ating mga anak at ating mga pamilya. So yan, thank you Rocco for sharing your selfies. Yan, nag-selfie kami ni Rocco. Una kaming dalawa no, ng lunch at nung gabi naman po ay kasama ang kanyang Lolo Ronnie. So yan, alam ko nami-miss yun na si Congressman Ronnie Zamora. Magkasama ho kami kagabi and just to share with you, Kong Ronnie po is in good shape. 80 years old na po siya. Turning 81 this December at
Ako'y nagpapasalamat sa Diyos na ang aking ama na si Congressman Nonny Zamora ay healthy, strong and healthy. Of course, 81 na po siya sa December, so kailangan talagang bantayan mabuti ang kanyang kalusugan dahil hindi na rin po siya bumabata. So I wish my father good health all the time. Of course, sila po ng aking ina. Our parents, talagang dumarating panahon ay tumatanda po ang ating mga magulang, kaya dapat po natin silang alagaan ng mabuti. So, yan, I'm thankful kay Rocco na sinamahan niya ako sa pagdalaw sa aking ama. Yan nga po, 3 generations of Zamoras. Ang dalawang Ronaldo sa buhay ko, si Ronaldo Bayan Zamora at si Ronaldo Francisco Neri Zamora. Of course, my dad, and of course, my eldest son na si Rocco. So, thank you very much. At ako'y nagpapasalamat din kay Noah sapagkat ginulat niya ako dahil meron pala siyang naging feature sa Manila Bulletin. At ito po, what I love most about my dad is how hardworking and goal-oriented he is. Nothing can stop him when he sets his mind to something. His work ethic inspires our family every day and reminds us that good things don't come easy. You have to earn them. Even though he's a public servant and his schedule is really busy, he still makes time for us. Seeing him serve the city with kindness and respect makes me want to be a better person in my own way, especially in how I treat others in our community. To me, my dad is like Superman. Ako, thank you, Noah. At nakakataba ng puso ang iyong mensahe. At yan, shinare yan sa akin ni Kerry kahapon. So, thank you very much to Manila Bulletin and to our dear friend Jane for this feature. Yes, nagpabili na ako ng copies ng newspaper. Nagpabili na ako ng Manila Bulletin. And of course, binahagi ko rin po ito sa aking social media. So, thank you, Amanda. Si Amanda nag-message sa akin. Si Nicholas naman, over the weekend, kasama ko siya. At meron din siyang pinost na greeting sa kanyang social media. Of course, si Rocco ay nag-post din siya ng aming pictures. At of course, si Noah ay meron siyang feature naman sa Manila Bulletin. So, maraming salamat sa inyo. And of course, si Kerry, ang aking one and only, na-touch ako sa kanyang greetings. Ito, Happy Father's Day. Thank you for not only being a great role model to our children, but also for being someone they know they can always count on and confide in. Thank you for all the love and care you continuously give our family. We love you very much. I love you too, my dear. And alam niyo, pakibalik lang yung photo kanina. So, ito yung gusto kong i-share sa inyo na actually, ito yung nararanasan ko ngayon na sa totoo lang, nagiging source siya ng konting kalungkutan. Ano po yun? Alam niyo po yung aking pamilya. Ang aking pamilya, there was a time, puro bata pa yung mga anak namin ni Kerry. So, kapag merong, halimbawa, mga holidays, Christmas, New Year's, Holy Week, at All Saints Day, yung mga traditional holidays nito, ang dali nilang pagsamasamahin at ang dali ho namin makapag-schedule ng konting out of town or out of the country para magsama-sama nga kami bilang isang pamilya. Ngunit ngayon, ang reality of course, si Amanda is in the US, nagtatapos ng kanyang pag-aaral at balak subukan doon ang buhay. So, hindi ko siya madalas nakakasama. In fact, I have to fly there just to see her or pag dumadalaw siya rito. Si Rocco naman po ay nasa college na at puwera sa kanyang college responsibilities as a student. Meron din siyang responsibilities sa basketball team ng De La Salle. Of course, bahagi po siya ng De La Salle Green Archers. Nasa Team B po siya at talagang nagsusumikap na umabot po sa UAAP team. So, ang hirap din po ng schedule niya. Plus, tumutulong pa siya sa akin sa aking mga tungkulin bilang mayor as my special assistant to the mayor. Si Nicholas at si Noah naman, bagamat pareho po silang nag-aaral pa sila sa Green Hills, syempre may kanya-kanyang mga buhay na rin sila. Si Nicholas is turning 15 on June 26. So advance happy birthday, Nicholas. And of course, Amanda is turning 24 on June 30. Nako, dalawang anak ko mag-birthday, 4 days apart, June 26 and June 30. At kasabay nga ni Amanda ay ang ating inauguration at oath-taking bilang mga bagong halal na opisyal ng ating lungsod. So,
Si Noah naman, puwera sa kanyang pag-aaral, masigasig mag-basketball. Nakita niyo naman, itsura niya, tumangkad, pumayat, gumanda ang katawan at naging mas maliksi, mas malakas, mas mabilis. So, yung time namin together as a family, medyo hindi na tulad ng dati. So, nalulungkot ako kung hindi kami magkakasama kasi nasanay ako na we're always together. So, ito, first time po kami nag-celebrate ng Father's Day na kulang po kami. No? At talagang, of course, medyo nasad ako kasi I really wanted us to be all together for Father's Day. But nevertheless, meron naman pong video call. So, nakapag-usap man po kami kahit nasa New York po sila. No? But again, iba yung talagang magkakasama. So, again, why am I trying to say this? What am I trying to say? No, yung pamilya po natin talagang alagaan natin. Let's cherish itong panahon na magkakasama po tayo sapagkat darating ang panahon, no, lalong-lalo sa mga ama na katulad ko, no, darating ang panahon, ating mga anak, lumalaki sila, tumatanda, nagkakaroon ng sariling mga buhay. So, hindi na natin sila nakakasama in the same way nung bata pa sila. So, let's cherish yung opportunity na makasama sila habang bata pa sila. Talagang lahat ng pagkakataon na maging magkasama tayo bilang isang pamilya ay talagang maximize natin because time will come, just like what I'm experiencing now, no? Na maaaring may kanya-kanya na silang mga dapat gawin, mga tungkulin, no? Mga responsibilidad, no? And at some point, diba, they will have their own families also. So let's enjoy them while we're all still together. Okay, so thank you, Kerry, for your message. And of course, to my kids, Amanda, Rocco, Nicolas, and Noah, thank you for your greetings on Father's Day. Okay, so next, ano po ang topic natin? Next, please. Okay, shout-outs naman tayo. Sige, sino po mga nanonood? Binilda Hardeniano, Happy Father's Day po. Kong Ronnie Zamora, we love you po. Yes, of course. Ang ating OG, the original, si Congressman Ronnie Zamora. Jenny Cristobal, Mayor, sana makita po ulit namin si Amanda. Miss na po namin siya. Nako, sa June 30, makikita niyo siya sa ating oath-taking and inauguration. No? So, siya po ay uuwi dito. Siguro will stay for about 2 weeks. At babalik na naman po sa Amerika para tapusin na ang kanyang mga final requirements sa Fordham University. Nene Igharas, happy birthday. Happy Father's Day at good afternoon po, Mayor Francis Zamora. So, good afternoon din sa inyo. Okay, at Ronnie Valencia, maligayang kaarawan ng mga tatay, lalong-lalo na sa inyo, mahal naming Mayor Francis Zamora. So, sa lahat po ng mga ama, hindi lamang sa San Juan, ngunit sa buong Pilipinas at sa buong mundo, kung kayo po ay nasa ibang bansa ngayon, happy Father's Day po sa ating lahat. At let us always be the best father we can be to our children. Okay, next please, announcements. Ayan na, okay. Unang-una, balik eskwela na ngayong June 16, of course, sa lahat ng ating mga mag-aaral sa mga pampublikong paaralan ng San Juan. Naway naging maayos po ang ating day 1 ng school year na ito. At ito po, sa lahat ng mga mag-aaral at sa inyong mga magulang, nais kong ipaalam sa inyo that for this school year ay magkakaroon muli tayo ng mga bagong public school uniforms at PE uniforms. So asahan niyo po yan. Yan po ay nahanda na ho namin. So umaandar na po yung procurement process upang may bilingan natin ang mga kinakailangan po ninyong mga uniforme. So last week, no, nagsagawa po tayo ng isang brigada eskwela. Kasama ko po si Rocco, ang aking special assistant to the mayor. Yan, nagkaroon po tayo ng ceremonial painting ng mga armchairs. And of course, nag-turnover din po tayo ng mga kagamitan sa lahat ng ating pampublikong paaralan upang mahanda nga ang ating mga paaralan sa pasukan. No? At yan nga po ay ngayon, ang unang araw niyan. So, yan po, kasama ko po ang ating Assistant City Schools Division Superintendent, si Dr. Angel Cornejo, at ang ating principal ng TVL na Senior High School, si Sir Demi Atienza, and of course, all our teachers and principals and staff from DepEd San Juan. So, sa inyo lahat, ako ay umaasa
na magkaroon muli tayo ng isang maayos na school year at sa lahat po ng mga mag-aaral, mga magulang na wala pang internet sa kanilang mga tahanan, again, no, bahagi po ng serbisyong hinahandog po ng pamalanusod ay ang makapagbigay ng libreng fiber optic internet connection sa mga tahanan ng mga San Juanenyo public school students living in San Juan. So I just want to clarify, living in San Juan, sapagkat ang pondo po natin ay kinakailangan dito mismo sa San Juan gamitin. So yung ating internet connection must be for homes of public school students living in San Juan. So kung wala po kayong internet, makipag-ugnayan po kayo sa inyong focal person, sa inyong paaralan para po sa internet. Sabihin niyo po na binanggit ko na mag-apply kayo ng fiber optic internet connection at dapat agad-agad po ay maproseso ang inyong application at makabitan po kayo ng modem upang magkaroon po kayo ng internet sa inyong tahanan. So kung sakaling wala pa ho kayong tablet, lalong-lalo na yung mga bagong pasok, no, please coordinate with your principals and your focal persons para mapaabot po sa amin ilan ang kinakailangan nating bilhin. So tandaan niyo po, every school year merong bagong batch na pumapasok at yan nga po ang kinder. So maaaring wala pa silang tablets, maaaring wala pa silang uniforms, maaaring wala pa silang rubber shoes. So ipagpaalam niyo lang po sa amin upang ang mga ito ay ating may bigay sa inyo sa lalong madaling panahon. So good luck po sa inyong pag-aaral at tandaan niyo po, ang San Juan, base po sa naging pagkilala ng Philippine Statistics Authority, ang San Juan po ang #1 sa functional literacy rate sa lahat po ng highly urbanized cities sa buong Pilipinas. No? So ibig sabihin yan, ating mga mamamayan ay nakapagbabasa, nakapag-compute, no? Nakaiintindi. No? So ulitin ko, take two. Ang ibig ko sabihin yan, ang lahat ng ating mga mamamayan po ay nakakaintindi, nakakabasa, nakaka-compute, nakakapag-reason out. No? So yan po ang mga criteria na kinakailangan tingnan upang mabigyan nga ng pagkilala sa category ng functional literacy rate. So yan po ay mga bagay na nakita sa atin ng Philippine Statistics Authority. At kaninang umagang during our Executive Legislative Request Meeting, pinaliwanag po sa atin na naging proseso sa pagsukat niyan. And I'm really proud to say na talagang ang taas po ng score ng lungsod ng San Juan. Yan. So, 94.5% po. No? That means 94.5% of those who were interviewed and surveyed showed high functional literacy. So, congratulations po sa ating lahat at pagbutihin po natin. Of course, the challenge is to be able to maintain this recognition. So, pagbutihin po natin lahat. No? Hindi lamang po ito sa larangan ng kabataan. Ito po ay from 10 to 65 years old. So, in-explain po sa amin yan kanina. No? Hindi lamang sa kabataan yan, ngunit sa ating population. So, congratulations po sa ating lahat. At bukas po, ipagdiriwang po natin ang ating 18th Cityhood Anniversary at tayo po ay naging ganap na lungsod noong 2007 sa bisa po ng isang batas na sponsor at pinasa ni Congressman Noni Zamora. Ito po ang ating city charter. Ito po ang nag-create sa City of San Juan. So thank you very much, Congressman Noni Zamora, for making San Juan a city. Dati po, for many years and decades, ay tayo isang municipality at sa bisa nga ho ng batas na ito, ay tayo po ay naging ganap na lungsod noong 2007. So, marami po tayong activities for tomorrow. So, we will make announcements after this Facebook Live. Yan po, no? Dumalaw po ako kay Kong Ronnie. In fact, madalas po akong dumadalaw sa kanya sapagkat every now and then I update him. Ano ba yung mga activities natin dito sa San Juan, ano yung mga projects and programs na tatapusin natin. And of course, I consult him about various matters. No? At malaking bagay talaga na meron po tayong Congressman Noni Zamora. Ang malaking bagay na meron akong ama na nakakausap at nakukonsulta tungkol sa iba't ibang bagay sapagkat napakahaba at napakalawak ng kanyang karanasan
sa paglilingkod po sa gobyerno, sa pamahalaan natin. No? At of course, yung wealth of knowledge and wisdom niya ay talagang nakakatulong po sa atin, sa ating pamamalakad dito po sa ating lungsod ng San Juan. So thank you very much, Congressman Noni Zamora. Talagang the best dad in the world. Siyempre, daddy ko yan. Okay, next. Magkakaroon din po tayo ng water catchment contest launch bukas. Ano yung sabihin ng water catchment? No? So ito po ay magiging isang programa ng pamahalaan ng lungsod kung saan magkakaroon po tayo ng contest sa ating mga tahanan sa best water catchment facility o system. So ang ibig sabihin nito, yung mga tahanan natin, no, pwede natin i-convert into water catchment systems para yung tubig ulan, imbis na dumalayo lamang sa ating mga drainage, mga kanal, no? Ito ay maimbak natin at agad-agad magamit. So yun po yung operative word doon, agad-agad magamit. Dahil ayaw naman nating imbakin ito ng matagalan dahil posibleng maging dahilan po na magkaroon tayo ng dengue sa ating mga tahanan. So kailangan i-reuse immediately. Halimbawa, sa pag-flush ng ating mga toilet, sa dilig ng ating mga halaman, paglinis ng ating mga banyo. No? So, you can immediately reuse itong tubig natin na pwedeng makuha mula po sa mga pag-uulan. So, imbis na dumaloy lamang ito sa mga drainage at masayang, ay pwede natin pakinabangan. So, again, tayo po ay maglalabas ng announcement para po sa mga criteria para dyan. And of course, sa Sabado at sa Linggo ay championship games na po ng ating Mayor's Cup basketball and volleyball tournaments. Nako, anong mga barangay kaya ang magcha-champion sa Mayor's Cup sa taong ito? Malalaman natin yan sa Sabado at sa Linggo. So makita-kita po tayo. Again, I will make the necessary announcements po regarding the schedules for our Mayor's Cup finals for basketball and volleyball. Okay, so next please. Wata-Wata guidelines for June 24. Sa Wednesday po, ako yung magkakaroon ng isang press conference. So I will invite the media here to my office. 8 a.m. po tayo. Sa mga minamahal kong kaibigan sa media, maglalabas po ako ng isang media advisory bukas patungkol po sa ating Wata-Wata 2025. Opo, maraming pagbabago ang mangyayari ngayong kapistahan natin at tuloy-tuloy na ho yan in the years to come. No? So, abangan niyo po yan. Ayoko munang ilabas ang detalye ngayon dahil meron po akong mga visuals na gagamitin sa ating pong announcement yan sa Wednesday. So, please watch out for that. Magkakaroon tayo ng press con dito sa aking opisina na siyang papalabasin po natin sa Facebook Live upang marinig at malaman ng ating mga mamamayan at ganoon din ng mga mamamayan po mula sa ibang mga lugar. Okay, so next please. At yun, nagsagawa nga ho tayo ng mga inspection kasama ng aking Special Assistant to the Mayor na si Rocco Zamora. So in-inspect po natin ating multi-level sports center at nakita ko nga no, na napakaraming views na ng ating inspection. Yan po, no? So yan yung dating San Juan Gym po natin. In fact, pinatigil ko lang yung backhoe nung pag-ikot yan dahil napakaingay no, nung nagbabakbak siya ng mga column no ng mga biga ng building. So pina-off ko lang sandali nung kami po umikot no, dahil hindi ho tayo magkakarinigan kung nagtuloy-tuloy po ang pag-demolish nila. So yan po no, yan po ang ating kasalukuyang status ng San Juan Gym. So giba na ho siya by around July po. Ground zero na ho yan, ibig sabihin ubos na talaga yung structure. At tuloy-tuloy na po ang ating magiging construction ng ating multi-level sports center. We are very, very excited about it. Nako, yan talagang pinagmamalaki natin. No? At kung naalala nyo na panahon ng halalan, ay paulit-ulit natin piniplay tuwing gabi ang videos niyan, pati sa social media. No? So, abangan nyo ho yan. We will finish it as soon as we can upang mapakinabangan na po ng ating mga mamamayan. And pero ho dyan, nag-inspect din po tayo sa dati nating tinatawag na AMA na ngayon po ay staging area na para sa ating 4PH program. Ito po ang ating pambansang babae para sa Pilipina program dito po sa Barangay Batis na specifically sa F. Manalo. So yan, no? Kasama ko muli si Rocco
at si Jeboy Pendoza ng Upaw at ang ating kapitan, Jahen Eston, at ang mga benepisyaryo ng mga units na ito. At sila nga ho yung mga nasunugan po sa isla, sa Barangay Batis. So yan po ay hilambawa ng mga units na titira nila. Wala ho silang upang babayaran po dyan. Ang tanging babayaran po nila ay ang tubig at kuryente lamang. So yan po ay magiging panandali ang tahanan po nila habang tinatayo po natin ating 4PH building, which will be a 30-story, 1,029-unit high-rise building, no? Na magiging unang 4PH building po natin yan dito sa San Juan. So ito po ang halimbawa ng isang unit na kanilang magagamit. So ito po ang ating prefabricated homes. Meron po siyang lababo, meron din siyang toilet bowl at shower, at meron siyang sapat na espasyo upang matiran ng ating mga mamamayan. So again, ginagawa natin ang lahat upang matapos po ito agad-agad. At ako rin po yung magkakaroon ng pagpupulong kasama ng ating bagong DSUD Secretary na si Secretary Ping Aliling sa mga susunod na araw upang pag-usapan po ang ating 4PH program. So huwag po kayong mag-alala. At alam naman po natin na priority po ito ng ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At this is a priority program of the President. Of course, at ang San Juan nga po ay beneficiary po niyan. And pagkatapos po nun, tayo po nag-ocular inspection naman sa ating magiging local government center. Ito po yung lugar kung nasaan yung dating Little Baguio basketball court. So yan po, no? Yan na po ang itsura ng dating court ng Little Baguio. Huwag ko kayong mag-alala. Meron na kayong bagong wooden covered basketball court ngayon na malaki, makabago at moderno. At ito po, no? Yan yung magiging site po ng local government center. So kung nakikita niyo yung building sa dulo, yan po ating inclusivity hub. So from left to right, no, yung kabuuan ho ng lupang yan ay tatayuan po natin ng local government center natin. So this will be City Hall Annex, at ito nga po ay magsisilbi bilang bago mga tanggapan ng ating iba't ibang departamento, sapagkat sa ngayon ho ay kulang na po ang ating existing City Hall. Napipilitan na mag-office sa ibang lugar ang ating mga kawani, at ganoon din marami tayong mga facilities na itatayo at ilalagay dito upang mapakinabangan ating mga mamamayan. So yan, kahit umuulan, tuloy lang po ang inspection, sapagkat ang lahat ng ito gusto ho natin matapos sa lalong madaling panahon. Okay, so lastly, of course, I would like to thank Mr. Maverick Villeza. Ito po yung artwork na pinakita ko nung sa araw, no? So siya po ay naghandog sa atin ng isang artwork using colored pencil and charcoal. So very, very thankful po tayo sa kanyang napakagandang artwork na hinandog. At yan po ay mula sa isang litrato na kinuha ho ng panahon ng halalan. So yan po, no? During the campaign period po yung actual photo na yan, at yan po ang naging inspiration niya sa artwork na ito. So thank you very much, Maverick. I truly appreciate it. Yan, at napakaganda talaga. At very, very talented ka. No? So thank you so much. Napakaganda ng artwork na ito. So muli sa inyo lahat, bago tayo magtapos, final set of shoutouts. Sige, please flash. Sino ang mga nanonood na yan? Cacho de la Cruz, good day, Mayor Francis Zamora. Salamat po sa suporta sa grupo ng DART, Makabagong San Juan Darters Organization, Superman, sa pagtulong. God bless po. Walang anuman po. Pinagtulungan namin ng aking anak na si Rocco Zamora yung konting mga nahandog po namin sa inyo. At sa anumang paraan kami patuloy na makatulong, magsabi lang po kayo. Okay, next please. Si Bimay Mendoza, shoutout po Mayor, Sports Office San Juan. Meron kaming boss na mabait at masipag na si Kags Pamboy. Ayan. Siyempre si Kagawad Pamboy po, siya po ang OIC sa ngayon dahil yung head ho natin dati si former Kagawad Owi Laruscain ay meron na hong bagong undertakings. So kasalukuyang OIC po natin ngayon si Kagawad Pamboy de la Cruz. Okay, so Melania Jeronimo, sobrang sipag na aming mayor. God bless po, Mayor Francis Zamora.
Maraming salamat din po. Alam niyo naman po, ang inyong mayor masipag talaga. Mula naman noon hanggang ngayon, kita niyo naman po paano tayo magtrabaho para sa ating mga minamahal na San Juanenyo. Annalyn Serapio Castro, hi Mayor, happy Father's Day po. I love you Mayor, ingat po kayo palagi. Love ka ng V's, of course, the volunteers. Sila yung talagang mga taong kasama ko noon, lalong-lalo na noong 2016, nung panahon ng kalungkutan. No? Sila ay nanatiling kasama natin, hindi po tayo iniwan, bagkus minahal po tayo at sinuportahan. So thank you very much sa inyo at magkita-kita tayo very soon. So kay G. Camarillo, Mayor Francis Zamora, thank you po sa pagiging mabuting ama ng San Juan City. We love you, of course. Paulit-ulit kong sinasabi, kung paano ko po mahalin ang aking 4 na anak, ay ganoon din po ang paraan na minamahal ko po ang bawat pamilyang San Juanenyo. So Kiara Lozada, thank you po Mayor sa mga pagbunot kanina sa raffle. May tanghalian na po kami. Congratulations! At yun naman po ay ginagawa natin of course, para magdagdag ng konting kasiyahan sa ating Lunes na pagkikita sa ating flag raising ceremony. Congratulations sa iyo. And kay Lou Coronel, happy Father's Day Mayor. Salamat, ikaw ang Mayor namin. Ako po ang dapat magpasalamat sa inyo sapagkat nagbibigay ho kayo ng tiwala, suporta at pagmamahal sa inyong lingkod na siyang pinagmumulan din ng inspirasyon upang tayo po ay talagang magtrabaho ng mabuti at maayos at tapat sa lungsod ng San Juan. At sana, hindi ko naman po kayo nabibigo sa paraan ng ating paglilingkod sa ating lungsod. Florence Ares, hi Mayor. Happy Father's Day. Opening of classes here in PCES. Yan, Pedro Cruz Elementary School went very well. Thank you for your support. Ma'am Florence, of course, it's good to hear that everything went well sa first day of classes. Kung meron kayong anumang pangangailangan, magsabi lang po kayo. Si Ma'am Florence, nako, nakilala ko siya. Nagsisimula pa lang ako, 2004. She was a teacher back then at 21 years ko na siya kakilala. And it's nice to see someone like her is now a principal. So congratulations once again, Ma'am Florence. And of course, to all principals, to all students, all teachers and parents, congratulations on day 1 of the school year. At asahan po ninyo, lahat ng ating may tutulong sa ating mag-aaral ay gagawin po natin yan. Just for the information of everyone, of course, this year, maghahandog po tayo ng free school and PE uniforms, and the following school year naman po ay rubber shoes po ulit tayo. So alternate po tayo every school year para meron ng bagong gamit parate ang ating mga mag-aaral. Honey Mar, pa-shoutout po, Mayor Francis Zamora, watching from Rizal, Laguna. Ako, from Laguna po, sa magandang tanghali sa inyo. At kahit po kayo ay nasa Laguna, ay sumusubaybay po kayo sa ating Facebook Live. I'm curious, Honey Mar, kayo ho ba ay taga San Juan o taga ibang lungsod? So paki-comment lang. Curious lang ako. Kasi kadalasan po na may mga nagko-comment watching from abroad also and outside of Metro Manila. So it's nice po na may mga sumusubaybay din from other cities, other countries, other provinces. At welcome na welcome po kayo sumubaybay sa ating Facebook Live, pati po sa lahat ng ating proyekto programa dito po sa lungsod ng San Juan. May Abudanza, thank you Mayor Francis Zamora sa support din po ninyo sa ECCD programs and services. Of course, ito yung Early Childhood Development Centers po natin. Of course, basta pagdating sa edukasyon ng ating kabataan, full support po tayo. At sa kapakanan din ng ating mga teachers. Dahil kung happy ang mga teachers, happy ang mga students. Di ba? So, taga Laguna si Honey Mar. Nako, thank you Honey Mar sa pagsubaybay. At sana makita tayo soon kung ikaw ay mapadaan dito sa San Juan. Sabihin mo lang, Mayor, ako si Honey Mar, ang taga-subaybay mo sa Facebook Live. So, hopefully I could meet you someday, Honey Mar. At pag ako naman po ay madaan ng Laguna, hahanapin ko saan dito nakatira si Honey Mar. Saan kayo sa Laguna, Honey Mar? Napakalaki ng inyong lalawigan, napakaraming bayan at lungsod. So sana dumating ang panahon ay makilala ko naman kayo. Okay, so muli, maraming salamat po sa inyo lahat sa pagpapanood ng ating Facebook Live. Ito po nilingkod, Mayor Francis Zamora. Ito po ang ating Monday Mornings Kwentuhan.